Narito na ang top 5 point guards ngayon sa NBA this 2023 to 2024 season. Number 5, De'Aaron Fox. Ever since rookie year ng 6'5 fast twitch guard na ito ay productive seasons na ang pinapamalas niya sa atin, GOAT fam. Subalit ang concern kay Fox ay kaya niya bang mag-contribute sa isang winning basketball dahil mahina nga ang sacktown sa kanyang early years doon. Ngunit with the last 2 regular seasons na pinakita sa atin ni Fox ay talagang ipinakita niya na kaya niyang maging isang star point guard sa isang winning team. This season ay 11-7 ang standing ng Kings at nagtatala ang kanilang star guard ng career high 30.3 points, 4.7 rebounds and 6.6 assists per game, showcasing his elite bag at athleticism night in and night out. Without the presence ng isang De'Aaron Fox ay tiyak na malayo ang kalalagyan ng Sacramento at hindi ganito kataas sa isang malakas na Western Conference. Number 4, Tyrese Haliburton. Leading the best offensive team sa buong NBA ay pumasok na sa top 5 conversation bilang best point guard sa NBA ang isang Tyrese Haliburton. As of today ay siya na nga ang assist leader sa buong NBA with 11.8 assists per game to go along with his 27 points and 4.6 rebounds per outing. Malaking revelasyon ng Indiana Pacers na sa ngayon ay tila nga unstoppable sa scoring department at nasa 10-8 ang win-loss record nila, standing at 6th place sa Eastern Conference. Mula sa pagkakalugmok ng Indiana last year ay nasa contention na sila ng playoffs without the play-in tournament complications at malaking parte ng development na yan ang unti-unting pagiging superstar ni Tyrese Haliburton, leading the Pacers as the most efficient offensive team na nakita natin sa history ng NBA. Number 3, Luka Doncic. Simula rookie year ng Slovenian Wonderboy na si Luka Doncic ay pasok siya agad sa debate ng top 5 NBA point guards. Subalit marami ang naging ups and downs ni Doncic with his weight issues bago nga siya consistently maging isang NBA superstar. This season ay nag-average si Luka ng 31.4 points, 8.4 rebounds and 8.4 assists per game, leading Dallas sa 6th spot ng Western Conference with an 11-8 standing. Mapaklaman ang naging ending para sa Mavs last season ay binabawi naman niya ni Luka with his better and improved play dahil na rin sa mas maganda niyang conditioning. Luka's shot creating and driving ability will always be there, subalit ang pinagkaiba ngayon ay he is a much efficient player na, GOAT fam, with 49% field goal shooting at 38.8% naman sa tres na highest ever sa kanyang NBA career. Number 2, Shai Gilgeous-Alexander. Shai's rise to NBA stardom is different, GOAT fam. Mula sa pagiging role player sa Clippers, naturuan ni CP3 sa earlier years niya sa OKC at sa ngayon ay nag-develop bilang isa sa mga pinakamagagaling na shot creator sa buong liga. Nagtatala na nga si SGA ng 30 points, 5.7 rebounds, and career high 6.3 assists and 2.4 steals per game. Some may say na hindi pure point guard si Shai, but most of the time ay siya nga ang ball handler ng surging at batang OKC team na ito. Malamang marami ang mag-disagree sa akin, GOAT fam, sa pag-rank ko kay Shai above Luka. But just look up the team standings sa Western Conference. Right now ay 13-6 ang Thunder, 2 games above sa Mavs team ni Doncic. At being the best player sa isang batang team na sa ngayon ay nasa 2nd spot ng Western Conference, we must give our flowers sa isang SGA. At ang nangunguna sa ating listahan, ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. The Dubs may be struggling at this early point of the season with a 9-11 standing na good enough lang para sa 11th spot sa West, ay hindi pa rin natin maitatanggi na nasa tip-top shape pa rin ang former 2-time MVP. His 29.1 points per game ay 3rd highest sa kanyang 15-year NBA career to go along with 5 rebounds and 4.7 assists per game. Some may argue na washed at past his prime na si Steph kaya struggling na nga ang Warriors this season. Ngunit sa isang click lang ay kayang i-turn around yan ang 3-point god na ito, just like last season kung saan matapos mag-struggle all throughout the year ay nakapasok pa sila sa playoffs bilang 6th seed. Sa katunayan ay naka-advance pa nga sila sa 2nd round, defeating Sacramento in 7 games. And sa tagal ko ng panonood ng NBA ay may isa nga akong natutunan dito. Never bet against sa isang Stephen Curry.